Makibukas po tayo sa libro ng Matthew, chapter 26, from verse 17. Sabi po dito, on the first day of the feast of unleavened bread, the disciples came to Jesus and asked, "Where do you want us to make preparations for you to eat the Passover?" He replied, "Going to the city to a certain man and tell him, the teacher says, my appointed time is near. I'm going to celebrate the Passover with my disciples at your house." So the disciples did as Jesus had directed them and prepared the Passover. When evening came, Jesus was reclining at the table with the 12, and while they were eating, he said, "I tell you the truth, one of you will betray me." They were very sad and began to say to him one after the other, "Surely not I, Lord." Jesus replied, "The one who has dipped his hand into the bowl with me will betray me. The Son of Man will go just as it is written about him. But woe to that man who betrays the Son of Man. It would be better for him if he had not been born." Then Judas, the one who would betray him, said, "Surely not I, Rabbi." Jesus said, "Yes, it is you." While they were eating, Jesus took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to the disciples, saying, "Take and eat. This is my body." Then he took the cup, gave thanks, and offered it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my body, this is my blood of the covenant which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom." When they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. So, mga kapatid, sa panahon na si Jesus po ay umupo nung first day ng Passover, sa lahat pala ng mga libro ng mga Hudyo, no, this is the first Passover na recorded na mayroon pong kainan. No? Ito po yung na tinatawag po natin dito sa ating Bible na Last Supper ni Jesus. Pero ito po yung, hindi po ito yung magiging Last Supper ni Jesus. No, He will be 40 days sa earth after na siya po ay mabuhay na magmuli. Makakasama niya po yung kanyang mga tagasunod na 40 days before He will go to heaven. No, before He will be caught up to heaven. At sa first na celebration na recorded, no, ng Passover, ay ito po ay ni-record sa pamamagitan po ng ito po, nakita po natin dito na yung pagkain niya kasama yung mga disciple, paghahanda nila ng nito pong supper, no, ito pong dinner ng Passover. At yung mapapansin natin mga kapatid na sa panahong ito, Jesus was dealing to His disciple na nakasama niya ng 3 years about doon sa betrayal. At hindi betrayal ng bawat isa sa kanila or one against the other, kundi betrayal ng isa sa kanila about the Lord, no? Yung pagbe-betray po nila kay Jesus. Kung titingnan natin mga kapatid, yung ginawa ni Judas, sabi nga niya, it is a fulfillment of the prophecy, pero isa po itong parang sabi niya dito, it is better na hindi dapat siya ipinanganak. No? Kung ito po yung sabi niya, it is better for him if he had not been born. No, makikita natin mga kapatid na dito po, no, ipinapaalala lang sa atin na kahit man sa mga buhay natin, tayo na mga tinatawag natin ng ating sarili or tinawag tayo ng Panginoon sa Kanya bilang Kanyang maging anak. Kagaya din po tayo ni Judas. We were called, no, tinanggap natin ng Panginoong Jesus, but in some way, sa mga buhay natin, we betray the Lord. No, we betray God. Salamat sa Panginoon because He did not deny us.
He is not denying us. At kagaya po ng nitong si Judas, if he had just come to the Lord in forgiveness, siya po ay mapapatawad ng Panginoon. Kasi yung sacrifice na ginawa ng Panginoong Jesus that day, nung siya po ay napako sa cross, it is a sacrifice na kayang magligtas ng kahit na anong klaseng kasalanan, ng betrayal, kasalanan ng lahat ng klase or kulay ng kasalanan ay kaya pong iligtas. At dito po sa kanila pong dinner time, Jesus broke and give thanks and broke the bread. At uminom po sila ng wine at sinabi niya dito dun sa pag-break niya ng bread, take and eat, this is my body. So, tayo mga kapatid, sa pamamagitan ng communion natin sa Panginoon, pag sinabi po natin communion, yung word na communion, yung pag-iisa. At sa pagkain natin yung ating remembrance na ginagawa sa pagkain natin ng bread, it reminds us that we are one with the Lord. Even if, kagaya ni Judas, tayo po ay makasalanan, pero pinili po tayo ng Diyos upang tayo po ay maging isa sa Kanya. At magpapaalala po sa atin na sa tuwing nagko-communion tayo, ginawa ito ng Panginoong Jesus na ibinigay niya yung Kanyang katawan, no, na maging suffering. At inoffer niya ito doon sa kanilang dinner na sabi niya, take and eat, this is my body. Ganun din po yung ginawa niya sa atin. Sinabi niya, I have offered my body, take and eat. You have to have a communion with me. No? At sabi niya dito, drink, dito po sa verse 27, sabi niya, drink from it, all of you. Yung cup naman, sabi niya, he took the cup, gave thanks, and offered it to them, saying, drink from it, all of you. This is my blood of the covenant with it, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Nakakatuwa ng mga kapatid na sa panahon na alam ni Jesus that one of His disciples will betray Him, masakit yun sa Kanya, but He went on to offer His life. At sinabi pa niya dun sa mga disciple na sabi niya, drink from it, uminom kayo, kasi noon mga kapatid, hindi po kagaya natin ngayon na tag-iisa tayo. Maliit nga lang pero tag-iisa tayo. Kung makikita po natin dito yung word, sabi dito, He took the cup, isang cup lang, gave thanks and offered it to them, saying, drink from it. Pag sinabi mong drink from it, uminom ka mula dyan. No? Mula sa isang cup na yon, uminom sila, sabi niya, because this is my blood of the covenant which is poured out for you. It is poured out for you for, sabi niya, forgiveness of your sins or of sins. So, sino man ang uminom? Ang pag-inom doon sa cup na galing sa Panginoong Jesus, sino man ang uminom noon, sabi niya ganon, you will be forgiven. No? Lahat ng iinom doon will be forgiven. Lahat ng tatanggap doon sa kanyang cup, no? Yung suffering, the cup means suffering. Lahat ng tatanggap or iinom doon sa cup na yon ay magkakaroon po ng forgiveness of sins. At sabi dito sa verse 29, ito po yung pangako niya, sabi niya, I tell you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom. So nakakatuwa mga kapatid, kasi yung kanyang pag-offer ng kanyang salvation, it's not only na i-connect tayo sa Diyos, but sabi niya, magkakaroon ulit tayo ng setting na ganito, that we will sit together doon sa kingdom ng aking Ama. At gagawin ko ito kasama kayo. Kasama kayo. So this is the promise na binabasa din natin lagi sa ating communion in the Corinthians, na pinapaalala sa atin na babalikan tayo ng ating Panginoon. So sabi niya, kasama ko kayong magse-celebrate.
magse-celebrate ng buhay doon sa kingdom ng aking Ama. So mga kapatid, this is the point that we are waiting for. Tinanggap natin ng Panginoong Jesus, nananatili tayo sa Kanya because we have drink that cup. Whatever is, sabi nga niya no, sa scripture na kung sino man yung nagdudusa ng kasama siya, magkakaroon din ng kadakilaan na kasama siya. So, ano man ang nangyayari sa ating mga spiritual na buhay, tandaan po natin mga kapatid na every discouragement, anyway, hindi lang naman lahat puro discouragement sa buhay ng isang mananampalataya, everything that happens to us ay mga bagay yan na dadaan sa buhay natin. Pero yung pinakahihintay natin, yung umupo tayo sa celebration ng Panginoon sa kalangitan. So this is what we are waiting for. At hindi kakalimutan ng Panginoon lahat ng tumanggap doon sa kanyang suffering na inoffer niya sa lahat. Hindi niya yung kakalimutan. At sabi niya, di ba, in my Father's kingdom. So, yun po ang hinihintay natin mga kapatid. So, be encouraged dito po sa atin pong binasa sa gabi nito. At manalangin po tayo. And tayo po lahat muna ay tumayo mga kapatid. And shall we get the bread and wine? Taas po natin ang tinapay, Panginoon. We thank you so much, Lord God, Lord Jesus, that you have reminded us, God, that you have offered your body as a sacrifice, O Lord God, for us. Maraming salamat po, O Diyos, na tunay nga pong sinabi ng take, eat. This is my body. Tunay nga, Ama, na you have offered your Son to be broken at the cross for us, O Lord. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa offering na yon at sa amin pong pag-take ng bread na yon na ito, Panginoon, na sa symbol of your body. Patuloy namin inaalala ang suffering na yon at yung communion na inyong pong ibinigay dahil sa amin pong pagtanggap ng inyong pong offering sa amin, O Diyos, ng gift ng kaligtasan, Lord God. Maraming salamat. And as we eat this bread, Lord, with all glory and praises and honor, and Lord God, we eat this bread, Panginoon, na puno ng gratefulness na ikinonsider niyo po kami na inyo pong iligtas. We thank you so much, Lord. As we eat this bread, Lord God, we pronounce, O Lord God, na tunay nga pong hihintayin namin kayo, O Lord, O Lord Jesus. Let's eat the bread. Lord Jesus, we also thank you na sa pamamagitan, Panginoon, ng inyong salita sa gabi nito, you reminded us again, O Lord, that yung blood ninyo, ito po ang new covenant na nagbigay ng karapatan sa mga Hudyo at maging sa mga kagaya naming mga Gentiles, O Lord God, to be saved, O God. Sinabi niyo po na this is the forgiveness of sins, O Lord God. Maraming salamat, Ama, na tunay nga pong binigay niyo ang Panginoong Jesus. Hindi niyo pinagkait upang mabuhos ang kanyang dugo para sa amin. We are grateful, we are thankful, we praise and worship you, O God. Thank you, O Lord Jesus, for this offering. Let's drink the wine. Let's pray. Hallelujah, Father. We thank you, Ama, na tunay nga po
pangako ng Panginoong Jesus that He is coming back to take us to where He is. At salamat dahil pangako po ng Panginoong Jesus na magse-celebrate kami sa kalangitan. Kasama siya ng isa pa pong dinner, Panginoon, ng isang celebration, O Diyos, ng isang feast, O Lord God. Maraming salamat, O Diyos, na sa kabila ng mga pinagdadaanan namin, sa kabila, Panginoon, ng nakikita ng aming mga mata that will discourage us, O Lord God. Lord, alam po namin, O Diyos, na it is not by sight, O Lord God, ang aming pong paglakad, Panginoon. At patuloy na empower niyo po kami, Panginoon, ang inyong pong banal na Espiritu sa aming pong buhay, O Diyos. Maraming salamat dahil tunay nga po hindi kayo nagbabago. Ang pag-asa na mayroon kami sa inyo, O Diyos, ay hindi po, Panginoon, nagwe-waver, O Lord God. Maraming salamat. We glorify your name. We thank you so much. We love you, God. In Jesus' name. Amen.